Hey guys, so we have a question here. Bumibili ka po ba ng Connex? No, yung Connex guys ay may dalawang purpose. Okay? Yung una, bibili ka ng Connect para makapag-apply ng trabaho. And pangalawa, bibili ka ng Connect para mag-bid sa mga trabahong gusto mo. I-discuss natin yung first. Kapag nag-register ka sa Upwork, if I'm not mistaken ha, ito yung time ko. I don't know kung ganun pa rin ba sa time ngayon. Kapag nag-register ka sa Upwork, bibigyan ka nila ng 30 connects. At yung 30 connects na yun ay pwede mong gamitin sa pag-a-apply ng trabaho. For example, graphic designing. And yung in-applyan mong trabahong yun ay nagre-require ng 3 connects. Ibig sabihin, yung 30 connects mo ay mababawasan ng 3 connects kapag nag-apply ka ng trabaho sa kanya. So ano na yung mangyayari ngayon kapag hindi ka doon nakuha? Siyempre maghahanap ka na naman ng iba, mag-a-apply ka na naman ng iba. So ang mangyayari, habang nag-a-apply ka, nababawasan din ng connects yung free connects na ibinigay sa ni Upwork. Minsan may mga nagre-require ng 4 connects, 6 connects, 12 connects, at kung ano-ano pa, no? So yung 30 connects ay hindi siya sapat para makahanap ka ng trabaho. Lalong-lalo na kung baguhan ka pa lang at lalong-lalo na kung wala ka pang experience sa Upwork. So yun guys, hindi sapat yung free connects lang, okay? Pangalawa, bibili ka ng connects dahil magbe-bid ka sa mga trabahong gusto mo. Ano yung ibig kong sabihin? Katulad dito ng bidding guys, okay? For example, magbe-bid ka ng 500,000 para makuha itong ganito, okay? Tapos kapag ikaw yung may pinakamalaking bid, ibibigay nila yun sa'yo, no? So parang ganun yung sa Upwork. Magbe-bid ka para sa trabahong yun kung sakaling gustong-gusto mo talaga yung trabahong yun. For example, may 30 connects ka, tapos yung 30 connects mo, ibibid mo yung 25 connects doon para sa iisang trabaho lang, okay? Ang mangyayari niyan, posibleng ikaw yung mapansin ng employer kasi nga nagbid ka ng connects. Ikaw yung may pinakamalaking connects. Ikaw yung una niyang mababasa among all of those applicants, no? Ang problema dyan guys, kapag nagbid ka ng kahit malaki, pero kung hindi mo naman kaya yung output na hinihingi ng client, posibleng hindi ka pa rin makuha, okay? In my case, may nangyaring ganyan. Sobrang gusto ko yung trabahong yun, okay? Ang ginawa ko, naglagay ako ng napakalaking connects, no? Mga 16 connects out of 30. So, magkano na lang yung tirang connects sa akin. So, ang nangyari nun guys, napansin ng employer yung aking application. Pero ang problema, hindi yung skills ko yung hanap niya, okay? Hindi ganun yung type ng output yung hanap niya, okay? In short, napagastos lang ako ng malaki, tapos hindi rin pala ako makukuha, okay? So, may kaibahan siya guys, alright? Now, kung ako sa inyo, kung bibili man kayo ng connects, spend nyo lang yan para sa pag-a-apply ng trabaho, okay? Huwag nyong spend yan sa bidding, okay? Kasi guys, kahit hindi ka mag-bid ng connects mo dyan, kung talagang magaling ka and kung talagang okay yung trabaho mo, ikaw at ikaw pa rin yung kukunin ng mga ina-applyan mo. So, yun. Sana nasagot ko yung tanong mo.